hingi kami ng pangalan mo, sir, identify. Okay, magandang umaga po sa inyo mga sir. Ako po si International Arbiter Reden Cruz, the Assistant Tournament Director for 2025 Batang Pinoy Chess Event po. Okay. Mga ilang atleta na ang sir? Sa ngayon pong taon ng 2025 Batang Pinoy ay meron po tayong 1,050 plus na atleta na galing po sa iba't ibang panig ng ating bansa, na kung saan meron po tayong mahigit 100 delegasyon po galing sa iba't ibang mga local government units. Okay, how would you compare ang number ng athletes ngayon sa previous Batang Pinoy sa Puerto Princesa? Sa totoo lang po, tayo po ay natutuwa na makikita po natin at ramdam po natin talaga yung pag-unlad po ng chess community, yung pagsigla po ng chess community sa ating bansa, dahil taon-taon po ang nagiging trending ay parami po ng parami yung ating mga atleta sa chess. Noong nakaraang taon po na Batang Pinoy ginanap sa Puerto Princesa, meron lamang po atang mahigit kumulang 700 na atleta, na ngayon po ay halos na doble? Halos na doble po ang bilang. So nakikita po natin na siguro sa mga susunod pang edisyon ng Batang Pinoy ay ito po ay talagang dadami pa po. Inaasahan po natin yan. May na-monitor kami, sir, na may mga batang international IM na pala sa maglalaro yes, ngayon sa Batang Pinoy. Ito pong Batang Pinoy Chess Championship ay open naman po sa lahat ng mga kabataan, edad 17 years old pababa po, hanggang 12 years old po. So meron po tayo dito mga kalahok na titled players na po, International Master, Woman 3D Master, PD Master. So meron po tayong mga National Master din at Woman National Master. Pero ano yung assessment kasi pag halimbawa sila ang nagiging kaharap ng mga baguhan sa dalawang bagay na din naman po yan. advantage. Natural po sa isang manlalaro na medyo kabahan kapag ang kalaban nila ay kilala o alam nila na titulado na. Pero may mga kabataan din po na talagang mas nagiging challenge ito sa kanila na magsumikap, galingan. Dahil kumbaga kung kanilang makalaban ay isang title player at sila karangalan yun, manalo, talagang malaking karangalan. Karangalan yun. Saka learning stage nila Yes, yun. tama po, sir. Tama yan. So, maraming salamat. May Mensahe na lang, sir, sa mga kabataan na future na maglaro ng chess. Opo, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat na po sa mga local government units, katulad po ng ating host city, ang General Santos City, na kung saan talagang isang paraan po ito na pagpapakita ng pagpapahalaga at pagsuporta sa mga kabataan na atleta, na kung saan ito pong Batang Pinoy ay talagang isang avenue po para maipamalas ng ating mga kabataan ang kanilang husay galing sa iba't ibang larangan ng palakasan. Sa ating pong event ng chess ay patuloy po natin suportahan ng mga kabataan, dahil sa totoo lamang po ang chess po ang isa sa mga event na kung saan ay malaki po ang tsansa ng mga Pinoy, dahil sa chess event po ay walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian. Kung patuloy po natin susuportahan ng mga kabataan, naniniwala po ako na napakaganda po ng kinabukasan ng ating mga atletang kabataan sa larangan ng chess. At patuloy po natin silang bigyan ng pagkakataon na may pamalas ang kanilang husay at galing sa paglalaro po ng chess. So maraming salamat po sa Philippine Sports Commission, sa Department of Education, of course sa mga local government units, maging sa amin pong NSA, sa National Chess Federation of the Philippines po. Maraming salamat din po. Pangalan niyo po, sir? Balik Ako po niyo. si International Arbiter Reden Cruz, tumatayong Assistant Tournament Director ng 2025 Batang Pinoy Chess Event. pahabol ko tayo, sir. Could you trace yung life mo sa chess from the grassroots level din? From the naging mula sa grassroots level na program ka rin ba sa chess? Yes po, tayo po ay nung bata pa lang talaga nakagisa na natin ang paglalaro ng chess, hanggang sa dumating po sa punto na tayo ay eto na isang chess official at chess arbiter, na kung saan tayo po ay organizer na rin, namamahala ng mga ganitong klaseng tournament. Sabi ko, lahat po ng papel, manlalaro, coaches, trainers, parents, at mga organizer, dapat po we need to work as one. Kasi
kasi ang makikinabang po na lahat ng ito ay ang ating mga kabataan, ang ating mga anak, no? Dahil sabi ko nga po, hindi kakayanin ng isang sektor lang ang sumuporta sa kabataan, kundi dapat lahat po ng aspeto at lahat ng sektor ng ating bayan, ng ating bansa ay magtulungan para suportahan yung mga pangarap ng ating mga anak. Sa tingin mo, sir, paglalaro ka sa yung mga season mga dito, yung mga rated na talaga ng mga player, medyo sa tingin mo tatalunin ka kaya nila? Marami po. Marami na? Po dyan. Kasi iba na po ngayon ang kalibre ng mga kabataan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sa larangan po ng chess, walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian. Marami na po tayong ngayon mga kabataan at talagang may angking talento at galing sa paglalaro ng chess. Hindi mo matatawaran ang mga kabataan ngayon sa pagdating sa larangan ng chess po. So sa chess, pantay-pantay tayong lahat. Yes po. Walang kasarian. Yes po.